Mas dako pa ang hitsura mo kaysa sa video ni papakita mo. Hi everyone, this is Savvy and I'm a part-time content creator na wala pang sahod at hindi naman sikat sa social media. So ayan na nga, kakagising ko lang, naiinis kasi ako kasi yung laman ng FYP ko, puro PBB na, puro Pinoy Big Brother, grabe. Gusto ko naman mag-reaction video pero parang inaano na ako nila, sinasabihan na ako na ito yung mangyayari sa video na i-react mo. So ayun, so, hindi ko naman siya pinapanood. Dumadaan lang talaga siya, nakakainis. Today, magre-react na tayo kahit wala pang full video na nirelease si Pinoy Big Brother. So, meron naman mga highlights and I think ano naman yun, if compile naman yun as one to make a full video. So, ayun, unahan na lang natin, mag-reaction video na tayo. So, let's start. Oo nga pala, this is day 9 ng Pinoy Big Brother Gen 11. Day 9, ding dong inisip na kung sinabotahin ni Jazz ang kanilang sa naging weekly resulta task. ng kanilang weekly task. Sabi, under time tayo, ibig sabihin, ang bilis na Tapos itakon. ito, Very competitive talaga si 400 Jazz. ml. actually sobra. Ay, wait lang, Oo, wait lang. kaya nagtaka ako. Sabi ko, Wait lang, wait. wait lang. Alam mo kung bakit naging sobra tayo? Ang laday, Masyado tayo kain ng nag-ingat. kain. May sa sobrang kaba. Dito kasi konti lang yung tap. Kuya, this gut feel, it's Oh. Jazz. Nakakaloka, diba? Kasi si Jazz yung may hawak ng tabo. And then, dun sa tabo, nag-base sila sa countings kung ilang tabo dapat ang mapupunta dun sa pinaka-main na source na nilagyan nila ng water. So, yung aking parang speculation dito, mali yung parang minali ni Jazz, parang sinadya niya para hindi tumama yung exact na amount na water na needed sa task na iyon. So ayun, super talino ng dingdong, engineer talaga siya and a public servant, parang naisip niya yun na parang sinabotahe siya. And because apat sila, of course, kung sino yung pinaka-least, sino yung pinakahuli, of course, siya yung pinaka-list na i-vote nila, di ba? So, let's see kung ano mangyayari sa Pinoy Big Brother, nakakaloka. Hindi na ako makapaghintay sa next week. So, ito naman tayo sa day 9, dingdong tinapat si Jazz matapos ang unang weekly task. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Den at agad na kinausap si Jazz tungkol dito. So, I just want to say na yung trials natin na perfect, I'll be brutally honest, na inisip ko, parang sinadya mo not me to enter or maybe sila kasi... What? Hindi, iniisip ko siya, it's because feeling ko, bagay sa aming apat, kung voting na naman, I'll be the least one. Po sa iba, wala po. At ano naman ang mga balak mong gawin? May isang linggo pang haharapin. Siguro kuya mas magbi-build ako ng connection with them. One more week with them compared to a night. Naakala ko lalabas na ako mismong gabing yun po, kuya. So, si Dylan yung automatic na nominees na nagdesisyon yung kanilang mga housemate, di ba? So, ayan, let's see din yung kapalaran ni Dylan. Pero I think maraming supporters outside world si Dylan. So, sana supportahan niyo rin siya. So, dito naman tayo sa isang highlight na yung title is Day 9, dingdong ipinakilala na ang kanyang tunay na pagkatao. So, let's start! Ang papatuloy ng mga anunsyo ni Kuya, isang revelasyon na ang kailangan mabunyag ni Den. Dumating na ang takdang Ito na siguro yung para malaman ng lahat papakilala ang niya si bit-bit Patrick. na sikreto. Matapos kunin ni Den ang kanyang bagahe sa boys' bedroom, Grabe yung sekreto, panahon na no? para Ang bigat-bigat. magpakatotoo sa iba. So, it's really hard for me, kagaya ng mga nakausap ko sa inyo, kasi I'm someone na with lots of excess baggage out. Kakaloka! So ayun, na-reveal na ni Ding Dong or si Den, yung kanyang partner, si Patrick. Of course, alam naman namin, di ba? Pero nakakapagtaka lang, di ba, na sobrang sikat nila sa social media, lalong-lalo na sa TikTok. At hindi nila nakilala yung dalawa, di ba? I don't know the story, I don't know the real story about that, basta yun yung pinapakita nila dito sa Pinoy Big Brother. Pero at least,
na-reveal na niya. Pero para naman sa akin, no, mas mabuti pa siguro kung hindi muna ni-reveal or pinayagan ma-reveal yung kanilang totoong pagkatao sa this week. Kasi medyo maaga pa naman. Maybe halfway or something 3 weeks from now or 1 month from now. Pero ayun, yun na nga, it's their decision. So ayun, nakakakilig naman so far. So sana let's say abangan natin yung mga susunod na mga magiging kapalaran ng dalawa because they are 2-in-1 sa bahay ni Kuya. So abangan na lang natin, nakaka-excite diba? So mayroon pa talaga mga pa-plot twist sa Pinoy Big Brother Gen 11. Every day a million times, hoping you hear me. Oh my God. Tell me you do. Every day. Namangha ako, kuya. Parang, wow! Tama yung instinct ko. Since day one, kuya, may chemistry na sila. Si Kuya Patrick, tapos tumayo si Kuya Patrick, boom! Balahibo ko, kuya, nag-go off si Kuya. Sila, si Dylan is automatic, and then si Therese at saka si Noemi, yun yung mga parang naka-receive ng mas maraming vote for today's event. So let's see kung sino yung maliligtas sa kanilang tatlo. Kuya, binibigyan ko po ng 1 point si Kuya JM. Dahil po, the past few days po, hindi ko po nakikita sa kanya na binibigay niya yun 100% effort niya po. Mapatas man o kung saan bagay man po. Kuya, binibigyan ko po ng 2 points si Ate Jazz. Since may gagawin man po ka. Point si... Yung nomination, binibigyan ko po ng 1 point si Noemi. Char, hindi pala ako kasama doon sa Pinoy Big Brother. So ayan, napanood na natin yung mga nomination ng mga housemates. Doon talaga natin makikita kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa bahay ni Kuya. Kasi mostly yung mga pinapalabas na ng mga edited videos sa Pinoy Big Brother YouTube channel is usually hindi naman talaga yon parang lahat. Mga mostly highlights lang yun sa mga kaganapan sa bahay ni Kuya. So sila mismo yung mga housemate yung mas nakakaalam kaysa sa atin kung ano yung mga pinapakita nila mga characters inside sa bahay ni Kuya. So ayun, yung nakita ko doon na mga mas maraming vote na nominees ay si Noemi, si Therese, at saka diba si Dylan kasi is automatic na siya part sa nomination. So mostly maraming nag-hate or should I say hindi gusto si Noemi sa bahay ni Kuya. So let's see kung ano maging kapalaran ng mga nominees natin ngayong gabi. So hanggang dun lang muna tayo. So maraming salamat sa inyong lahat. So abangan nyo na lang yung next week na episode ng Pinoy Big Brother Gen 11. Thank you! Bye-bye!